we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 milyon dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila, nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi? Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits, napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag mayroong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating member ng karapatan and everything, democratic, ganito yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion Pero when your students, your members bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth.